It's May here and Bella. I just want to say thank you for watching our videos. If you are not subscribed on this channel yet, please don't forget to subscribe. And once you subscribe, please don't forget to hit the notification bell so you guys don't miss our videos. Anyhow, thank you so much for watching our videos. And have a blessed day, everyone. Bye for now. Hello mga ka-corner, magandang umaga po sa inyong lahat. Kararating ko lang galing ng trabaho. May nag-message sa akin kagabi while I was at work. And the message was, Ate May, totoo ba na free ang healthcare system niyo dyan sa Canada? Bago ko po sagutin yan, gusto ko pong magpasalamat sa mga tao na nanood from our last vlog, kami ni Bella. Malapit na siyang mag 500 views. Maraming salamat po. And again, gusto ko munang i-advertise yung isang YouTube channel ko, Princess May's Kitchen. Kung gusto niyo rin po mag-subscribe doon, maraming salamat po. So anyhow, ang sagot ko po sa tanong na yun, kung totoo ba na free ang healthcare system dito sa Canada, i-explain ko po sa inyo ha. Kung pupunta ho kayo ng ospital at magpapa-ospital kayo, magpapa-register kayo para ma-admit kayo, or kung pupunta ho kayo sa clinic, magpapatingin lang sa doktor para malaman ho ninyo kung ano yung mga karamdaman nyo na experience nyo right now, o sa Cairo nyo, magpatingin, masasabi ko pong free siya. Wala ho talaga kayong ibabayad ni kahit isang singkong duling. At dito po, hindi po katulad sa Pilipinas, hindi po uso dito yung magpuput ka muna ng down payment bago kanila ma-accept sa ospital. Dito po, ina-accept nila kahit sino. Kahit sino po, wala po silang nire-reject dahil hindi makabigay ng down payment. Totoo po na free. Maikwento ko lang ho. Si papa ko before, nagpa-opera na siya. Kinuha yung half ng atay niya. Kasi nagkaroon siya ng problem sa liver niya. Nagkaroon siya ng tumor doon. So, inoperahan ko si papa. Wala po kaming binayad ni isang singkong duling. How many times na na-admit si papa sa hospital before he passed away? Wala ho kaming binayad ni singko. Kaya masasabi ko na free. Pero ang totoo po niyan, hindi po talaga free ang healthcare namin dito sa Canada. Ang nagbabayad po ng healthcare namin, kami po mga hard-working citizen na nagbabayad po kami ng taxes. And mataas po yung tax namin dito sa Canada. So yun po ang nagbabayad ng mga expenses kapag na-admit ho kayo sa ospital, or kapag nagpatingin ho kayo sa doktor, or kapag let's say meron ho kayong karamdaman, may emergency ho kayo, pupunta kayo sa emergency room, wala ho kayong babayad. Pero ang nagbabayad po noon ay ang mga hard-working Canadian citizens or immigrant citizen na nandito po sa Canada right now. And again po, mataas po ang kinukuha nilang taxes. Meron po kami, like sa trabaho, katulad ko po, sa trabaho, ang kinukuha po nilang taxes sa sweldo is nasa at least 26 to 30% ng gross income mo. So yun po lahat ang ginagamit nila sa healthcare para matugunan ang mga pangangailangan ng bawat citizen or immigrants dito sa Canada. Ngayon po, dito po sa Canada, kailangan ho meron kayong life insurance, meron ho kayong insurances na kung saan ay halimbawa po hindi pa po kayo immigrants dito, wala pa po kayong landed immigrant status nyo. Kung baga nasa visa lang kayo or tourist lang kayo, kailangan nyo ho ng insurances para sa ganun
na kung may mangyari sa inyo, hindi po kayo mawaworry dahil covered po kayo. Naalala ko before, merong pamilya na pumunta dito sa Canada, na pagdating dito sa Canada, ang tatay ay nagkaroon ng stroke. And nung na-stroke siya, namatay. Dahil bago pa lang silang mga immigrants dito, kararating lang nila, they don't have any source of income. They don't know anyone who can help them. And wala po talaga silang kaalam-alam. Ngayon, pumunta po sila sa church kung nasaan, kasi marami po talaga mga Filipino churches dito sa Canada. Pumunta po sila sa church, humingi po sila ng tulong. Ngayon, ang Filipino community nag-ambag-ambag ho para mapakremate yung asawa at para mabigyan ng magandang burol. Kasi po dito talagang lagi sinabi ko nga po sa inyo sa last vlog ko, napakahirap po talaga ng buhay dito. Kaya pag may mga kaibigan ako na gustong pumunta dito, lagi kong sinasabi sa kanila, maganda ang buhay mo dyan, may trabaho ka. May kita ka dyan. Diyan ka na. Huwag ka dito. Kasi sa totoo lang po, kung mag-i-start kayo right now dito sa Canada, napakahirap po. So yun po, hindi po talaga free ang healthcare namin dito. Bayad po yun ng mga taxpayers. Lalo na po yung mga taxpayers na malalaki po magbawas ng buwis po yung mga amo nila, yung mga company nila. So, ganun po yun. So, totoo po, ang healthcare namin is free in a sense na pagpapasok ka sa ospital or any clinic, magpatingin ka sa doktor and everything, wala po talaga kayong ibabayad na 5. Pero, meron po kayong ipapakita na healthcare card. Sa next vlog ko po, i-mention ko po yun. Gagawa po ako ng vlog about ang healthcare system namin dito sa Canada at saka yung ipapakita mo na healthcare card or yung mga matatanda naman na wala ng trabaho, covered sila na tinatawag namin na Blue Cross. So, i-mention ko po yun sa next vlog para po sa mga tao na gusto po talagang pumunta dito sa Canada. Ayun po, para malaman nila kung anong dapat nilang gawin. Pero, katulad nga po ng nasabi ko, importante po talaga na kapag magmamigrate kayo dito sa Canada, kailangan pag magta-travel kayo, meron kayong mga life insurances or health insurances. Para sa ganun kung may mangyari mang hindi inasahang sakuna or pang, mga tawag doon, yung mga unexpected expenses regarding your health, covered po kayo, hindi po kayo mahihirapan. Alright? Maraming salamat po sa panunood. And again guys, if you are not subscribed on this channel yet, please don't forget to subscribe and don't forget to hit the notification bell so you guys don't miss any of our videos, me and Della. And again, if you guys want to learn a very basic Filipino cooking 101, please do subscribe on my other channel, Princess May's Kitchen. Thank you guys for watching. Have a blessed day, everyone. Happy Sunday, everyone. And may the good Lord bless us all. Thank you guys again for watching and see you guys on my next video. Bye-bye!